Gentlemen, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa Nonot November at kung bakit nga ba marami sa mga kalalakihan na sumusubok dito ay hindi nagtatagumpay. Unang-una sa lahat, para sa mga hindi nakakaalam kung ano nga ba ang Nonot November. Ito ay isang challenge kada Nobyembre na ang mga kalalakihan ay hindi nagpapalabas ng domat. Alam niyo na ibig sabihin ko, hindi nagpapalabas ng domat. Baliktarin niyo na lang yung domat para malaman niyo kung ano yun. Unang-una sa lahat, gusto ko lang malaman mo na ang challenge na to ay useless kung kada sa tuwing November ka lang magtatry mag-control ng sexual energy mo. Although wala namang masama sa pagpapalabas, gusto mo magpalabas, bahala ka dan, magpalabas ka basta sa real partner, sa partner mo. Basta may partner ka, okay na yun, wag lang nagsasarili ka, wag lang nanonood ka ng bold, ayun lang kasi masama dun eh. Pero dito sa Nonot November, buong buwan kang hindi magpapalabas. Ayun yung goal dito. Buong buwan ka ng Nobyembre hindi magpapalabas. Napapansin mo ba sa tuwing magno-Nobyembre, parang mas lumalakas yung urge o mas napapadalas yung mga urge na maglulu o mas maraming bumubulong sa na maglulu ka. Maraming tukso, maraming tukso sa paligid mo, mas madali ka natutukso kada sa tuwing magno-Nobyembre. Ito ay sa kadahilanan na karamihan sa nagpa-participate dito sa Nonot November ay masyado nilang siniseryoso o masyado nilang big deal, sobrang big deal sa kanila nitong Nonot November. Kumbaga lagi nilang nire-remind yung sarili nila, huwag kang magjakol, huwag kang magjakol, huwag kang magjabol, huwag kang magjabol, huwag kang maglulu ngayon. Di tayo maglululu ngayon. Di tayo maglululu ngayon. Kumbaga ganun. Ang nangyayari kasi doon, hindi relax yung katawan nila. Kumbaga lagi nilang iniisip itong pagjajabol, lagi nilang iniisip na huwag sila magjabol. Mga priority nila masyado yung noon at November na hindi naman ganun kahalaga, to be honest. Kung lagi mong ire-remind yung sarili mo na, wag kang magjakol, wag kang magjakol, wag kang wag kang gumawa ng something na makakapagpatalo sa'yo dito sa noon at November. Ang mangyayari dan ay magkakaroon ka ng mas maraming urge na gumawa ng something na makakapagpatalo sa'yo sa noon at November than usual. Either magjabol or alam mo na yun. Kung lagi mo i-remind sa sarili mo na huwag kang magjakol, huwag kang magjabol, huwag kang huwag kang makipag-chat dito, huwag ka muna makipagkita kay Ang mangyayari lang doon, kapag bored ka, ayun agad ang unang papasok sa isip mo. To be honest, kung ganun, kasi ito yung bahay sa karanasan ko, kapag nakahiga ka dito sa kama mo, ito yung mga kasi yung kama ko, kaya dito ako nakahiga ka dito sa kama mo, wala kang magawa, tapos na lahat ng ginawa mo. Tapos sabihin natin, o kaya wala ka pa nagagawa. Either wala ka pa nagagawa or tapos na lahat ng kailangan mong gawin hapon o kaya umaga. Boring ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo, anong magagawa ngayon. Nag-end up na nag-scroll ka na lang, umabot sa point na nag-chase ka na ng dopamine na makapagbigay sa'yo ng para instant pleasure, yung makapagbigay sa'yo ng panandaliang kasayahan. Ang papasok agad sa isip mo ay kung ano nire-remind mo sa sarili mo. Either na sinasabi mo, wag, pero andun pa rin yung jakol, andun pa rin yung SEX, andun pa rin yung mga bagay na yon. Ang maalala mo doon, yung pleasure na makukuha mo sa mga bagay na yon, gaya ng jabol at SEX, ayun yung maaalala mo doon. Hindi yung wag. Hindi, ang kalamitan mo maaalala doon ay yung pleasure. Siyempre, kasi nga, bored ka. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Baga na nabuburyo ka eh. Wala kang magawa, parang naghahanap ka nung kasiyahan. Lalo na kung malungkot ka. Lalo na kung depressed ka. Lalo na kung isa ka sa mga tao na meron pang unhealed na trauma o meron pang pakiramdam mo ba na parang meron kang kailangan solusyonan sa buhay mo. Meron kang alam mong kailangan mong gawin pero hindi mo ginagawa. Binubuli ka, nabubuli ka. Alam mong kailangan mong ipagtanggol yung sarili mo, alam mong kailangan mong gawin to para hindi ka na nila buluyan pero natatakot kang gawin. Kaya nag-e-end up ka na lang na nagpupunta ka sa cycle na paglululo. Dahil ayun yung parang ginagawa mong coping mechanism doon. Coping mechanism sa nararanasan mo. Mas mataas yung chance mo ng failure dito sa Nonot November kung meron kang mga unhealed na trauma o may mga problema kang hindi mo pa na-resolve gaya ng sinabi ko, yung may kailangan kang gawin pero hindi mo ginagawa. Mas mataas yung chance mo na mag-fail dito sa Nonot November kung ganyan ang sitwasyon mo. Ang dapat mong gawin ay obviously, i-heal mo yung mga traumang yon. I-heal mo yung mga trauma, kung ano man yung traumang meron ka,
At harapin mo yung bagay na alam mong dapat mong gawin. Gawin mo yun. At syempre, huwag mong kalimutan na magpaka-busy ka. Huwag mo nang isipin yung Nonot November. Huwag mo nang inisipin yung No-Pop. Baga, huwag mo nang ipasok sa isip mo yung No-Pop dahil hindi naman yun talaga yung makakapagbabago ng buhay mo eh. Hindi yun yung magic pill. Although, may mga benefits to gaya nung ma-improve na to yung confidence mo. Kasi alam mo nang hindi ka na alipin ng sexual urges mo. Mas marami itong benefits pero hindi ito yung makapagpabago sa buhay mo, tol. Ang makapagpabago sa buhay mo, gentleman, siyempre, pag ninegosyo, o kaya pagtatrabaho. Kung ano man gusto mo, magnegosyo ka o magtrabaho ka, depende sa iyon. Siyempre, kung nag-aaral ka, yung pag-aaral mo, yung mga pagpabago sa buhay mo, pag-improve ng social skill mo, pag-aaral, pag-practice ng communication skill mo, or pag-develop ng skill na makakapagparami sa iyo ng pera o makapagpabigay sa iyo ng pera, yung skill, it can be, sabihin natin, isa kang basketball player, pagpapagaling dun sa basketball, pag-hire ng coach, pag-ayos ng nutrition mo, ayun yung makakapagpabago ng buhay mo. Hindi naman ito yung no-pop. Although may, kumbaga may konting benefit lang to doon. Pero hindi ito yung pinaka-main thing na makapagpabago ng buhay mo. Kaya kung ano man yung tingin mo na kailangan mong gawin, bawa, kung sabihin natin, basketball player ka o boxer ka, siyempre, anong kailangan mong gawin? Mag-training, matulog na maayos, kumain ng maayos, siyempre, mag-invest ka, magbabayad ka pa sa strength and conditioning, nutritionist, kung may pera ka, kung kaya mo. Siyempre, kung kaya mo na yun, magbayad ka na doon. Yung mga bagay na yun, yung makakapagpa move forward ng buhay mo. Ito pa isang example, kasi umuuso na yung mga negosyanteng bata ngayon. Kasi nagpapa si Josh Moy ka. Sabihin natin, negosyante ka. Makakapagpabago ng buhay mo. Siyempre, pag re-reinvest ng pera sa negosyo mo. Tapos, ano pa ba? Pag hire ng mentor. Kumbaga, mag-hire ka ng mentor ng mga taong na nakaradaan na sa dinaanan mo. Ayun ang maganda mong gawin. Mag-focus ka sa pagtapos ng mga bagay na kailangan mong gawin. Once na busy ka, hindi mo na maiisip tong Nonot November, hindi mo na maiisip na, wag kang magjakul, wag kang makipag-sex, wag kang makipagganto, wag mo kausapin tong babaeng to, wag mo kausapin tong babaeng to ngayon, wag mo siyang papapuntahin dito sa bahay mo. Yung mga ganong bagay, hindi mo na habang hindi mo na iniisip yun, mas madali sa iyo na mag-succeed dito dahil busy ka. Chine-check mo yung mga box na kailangan mong gawin. Baka kailangan mong gawin ngayon. Mag-training, bunk, kumain na maayos, bunk. Lahat ng mga box na kailangan mong gawin, chine-check ka lang ng check. Ayos ka lang ng ayos doon sa box. Hindi mo na iisip yung hindi mo, alam ka sa umabot na, hindi mo na mamalayan na nakalipas na yung oras. Hindi mo man lang naisip na magjabol. Ayun ang kailangan mong gawin. Paalala lang, huwag ka mag-focus sa Nonot November, mag-focus ka doon sa mga bagay na kailangan mong gawin. Dahil, ayun naman talaga yung kailangan mong gawin, kaya nga kailangan mong gawin. Mag-focus ka sa mga yun, hindi sa Nonot November na, huwag ka magjakul, at hindi mo namamalayan, November 30 na pala. November 31, may 30, November 30 or December 1 na, tapos na, yung Nonot November at nag-succeed ka. Kasalukuyan ngayon, day 16 ng Nonot November. Second half na. Hindi man lang ako nagkakaroon ng urge na maglulo o alam mo na yun. Hindi man lang ako nakakaroon ng kasi masyado akong lock-in. Masyado akong focus doon sa mga bagay na kailangan kong gawin. Gaya na nga lang, may sinabi ako isang bagay. Bawa, ito. Gaya na itong pagbibideo na to. Sinabi ko nga, tagal ko hindi nakapag-upload sa kasi na-busy ako sa negosyo, sa Instagram team page ko, masyado ako na-busy doon sa pag-set ng deal, pag-close pala ng deal. Masyado ako na-busy sa mga bagay na yon. Tapos, syempre, training. Mas importante sa lahat sa akin, training. At sinabi ko to, tagal ko hindi nakapaggawa ng YouTube video. Kaya, ang ginawa ko to, sinulat ko dito sa whiteboard ko. Kailangan mong gawin yun, to-do list. Bang, bang, bang. Tapos, tapusin ko tong bang, 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 bang. Tapos, sa huli, YouTube video. Although, mali ako dahil alas 2 na ngayon, naggawa ko ng script ng alauna. Tapos, inano ko agad to, sinat ko agad tong video na to pagkatapos. Pero usually natutulog ako 12, gising ko 8. Pero it is what it is. Hindi ko iniisip yung Nonot November. Hindi ako nagpo-focus sa Nonot November. Hindi ako nagpo-focus sa huwag kang magjakul, huwag kang huwag kang mag-chat dito, huwag mong papuntahin sa ganito, huwag kang punta dito, huwag kang makipag-date. Mga ganun, hindi ako nagpo-focus sa ganun kasi
once na mag-focus ako doon, alam ko na mas lalakas lang yung urges na gawin ko yung mga bagay na yon. Ayun lang sa ngayon. Sana marami kang natutunan sa video na 'to.